Opisyal na pong inanunsyo ng Pag-asa yung pagsisimula po ng El Nino matapos po lumagpas sa average temperature ng surface po ng Pacific Ocean at umabot na po ito sa level na itinuturing po na El Nino. Sa ngayon, tayo po ay nasa mild stage pa lamang at mataas po yung tsansa na mas lumakas pa ito sa mga susunod pang buwan na taon. Nagbabala na rin po yung UN sa lahat po ng bansa na maghanda at magbigay po ng maagang babala para po sa mga tao. Nagbabala po sila na mas tataas pa po yung temperatura sa halos lahat ng panig ng mundo at magkakaroon po ng mas malalakas at matagalang tagtuyot. Makakaranas din po ng hindi pangkaraniwang panahon, malalakas na ulan at flash floods at mga bagyo po sa iba't ibang bahagi ng mga bansa. Sabi rin po ng WMO, ang epekto po nito ay hindi lamang sa Pasipiko. Alam niyo po bang maaapektuhan ito yung pagsasaka, kuryente, pagkain, supply ng tubig at hanap buhay po ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Tulad na lamang po ng nabanggit sa balita, isa po sa mga nakikitang epekto po ito, yung pagkamatay po ng mga malalaking hayop tulad po ng mga sperm whale at pati na rin po yung maliliit na isda at mga korale sa tubig. Ngayon po ramdam na ramdam po natin yung matinding init. Hindi na po ito yung karaniwang panahon na dati po ay natitiis pa natin. Parang ang panahon po ngayon ay hindi na normal at hindi na po katulad ng dati. Ito po ay isang paalala sa atin, parang isang paunang patikim po sa matinding init ng impyerno. Isipin mo, pantay-pantay po tayong lahat dito. Mayaman ka man o mahirap, maaapektuhan ka rin. Kahit po may aircon ka, may bahay, sa sasakyan o sa opisina, darating din po yung oras na kailangan mong lumabas at mararamdaman mo yung matinding init na ito. Alam niyo po bang inuugnay ng mga tao ang mga pangyayaring ito sa sinasabi po ng Biblia, kung saan yung matinding init po ng araw o Super El Nino, yung sinasabi po sa Biblia sa Aklat ng Pahayag, chapter 16, verse 8 to 9. Ibinuhos naman ng ika-4 na anghel ang kanyang mangkok sa araw at pinahintulutan itong sunugin ang mga tao sa pamamagitan ng matinding init. Nasunog ang mga tao sa tindi ng init, ngunit sa halip na magsisi at magbigay ng papuri sa Diyos, lalo pa nilang nilait ang kanyang pangalan. Pero mga kapatid, hindi pa po ito yung sinasabi ng Biblia. Ang matinding init o El Nino po at pagbabago ng panahon na nararanasan po natin ngayon ay mga paunang patikim pa lamang. Ang sinasabi pong ito sa pahayag ay mararanasan po sa panahon ng tribulation at ito po ay mas matindi pa sa Super El Nino. Ito po ay pandaigdigang hatol kung saan po direktang pahihintulutan ng Diyos yung matinding init para po masunog yung mga tao, pero sa halip po na magsisi, lalo pa po silang lumaban sa Diyos. Kung paano po natin nakikita kapag nalalaglag ang mga dahon o namumukadkad ang mga bulaklak, ganito rin natin dapat makita yung mga palatandaan. Ang matinding init, pagbabago ng panahon at mga sakuna ay hindi lamang po karaniwang pangyayari. Ang mga ito po ay parang sakit ng panganganak o yung tinatawag po na birth pain na nagpapahiwatig po na malapit na po yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. Maaaring maghanda po tayo sa pamamagitan ng pag-iipon ng maraming tubig o pagkakaroon po ng maayos na tirahan at pagkain. Pero meron po tayong mas mahalagang paghahanda na dapat gawin, ang pag-aayos po ng ating relasyon sa Diyos. Ang init po ay pare-parehong mararanasan ng mayaman at mahirap. Pero ang kaligtasan po ng kaluluwa ay nakasalalay kung paano po tayo susunod sa tawag ng Diyos. Ang mga pangyayaring ito po ngayon ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos para po gisingin ang ating puso at paalalahanan po tayo ng mundong ito ay lumilipas at natutupad po yung kanyang mga salita. Huwag po natin hayaang labis na matakot sa mga pangyayaring ito, kundi gamitin po natin ito bilang pagkakataong magsisi, maniwala sa Panginoong Jesucristo, repent bago dumating po yung dakilang kapigatian at maging handa po sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hinahayaan niya po yung mga bagay na ito para ma-realize po ng tao na hindi po natin hawak yung mundo at ang ating mga buhay at para po manumbalik po tayo sa Kanya. Madalas ito po ay wake-up call at para patunayang He is the one who is in control. Higit po sa gamit at pagkain, ang pinakamainam po na paghahanda ay ang matibay na pananampalataya sa Diyos. Siya po yung nagbibigay ng lakas at pag-asa sa gitna po ng init at tagpuyo. Kaya kapag ikaw ay natatakot o nag-aalala sa mga pangyari nito, tandaan niyo po yung Pilipos 4 verse 6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ang isip ng tao, ang mag-iingat sa inyong puso at isipan.